Pagkarating nga namin sa SM, syempre, unang stop ay automatic sa skincare agad ni Mrs. Hindi talaga ito mawawala sa essentials niya. Parang kape lang sa umaga, hindi kompleto ang araw kung wala to. Alam naman natin na para sa mga babae, mahalagang alagaan ang sarili at kagandahan nila. At ang nakakatuwa pa, sinasabi niya na gusto rin daw niyang laging maayos sa aking paningin. Bilang asawa niya at bagong ama, tungkulin ko na suportahan siya sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Isa lang naman ang gusto kong gamitin para mas sumaya siya. Pero hindi talaga lahat ng gusto natin sa buhay ay nasusunod. Kasi sila lagi ang nasusunod. Naniniwala ako na kapag masaya si Mrs., mas nagiging magaan at masaya rin ang pamilya. Pagkatapos nga naming bumili ng kanyang mga essential, ay mahimbing pa rin natutulog si Bayo. Kahit gaano pa kalakas ang ingay sa kanyang paligid, basta nasa comfort seat siya, para bang nasa sariling mundo siya. Payapa at komportable. Habang kami naman ay namimili ng groceries, napadpad ako sa bilihan ng mga alak. Doon, bigla akong naalala ang dati kong sarili. Yung panahong binata pa ako, na halos araw-araw ay kasama ang alak sa buhay ko. Ako yung dating palainom, walang direksyon, at tila ba walang pangarap sa buhay. Pero ngayong may asawa at anak na ako, ay tinalikuran ko lahat ng iyon. Gusto ko kasing maging mabuting ama kay Bayo. Isang magandang example na paglaki niya ay masasabi niyang tinitingala niya ang kanyang ama. At higit pa doon, gusto kong maging mapagmahal at responsableng asawa na laging karamay-nimaan sa lahat ng laban sa buhay. Pagkatapos nga naming mag-grocery ay naghanap kami ng isang simpleng spot na tahimik at walang masyadong tao. Ito ay isang simpleng salo-salo pero puno ng saya at ala-ala. Alam naming hindi pa ito maaalala ni Bayo. Pero para sa aming mag-asawa, yung mga tinatawag na core memories. Yung mga sandaling babalik-balikan namin balang araw at sasabihin, ganito pala tayo nagsimula. Mabilis ang panahon. Hindi na muling maibabalik ang ganitong mga pagkakataon. Yung ganito pa siya kaliit, walang muwang at lubos na nakadepende sa amin. Darating ang panahon na magiging malaya siya. May sariling desisyon at balang araw ay bubuo rin ng sarili niyang pamilya. Pero ngayon, sa bawat iyak, bawat tawa at bawat tulog niya sa aming mag-asawa, kami muna ang mundo niya. Bilang isang bagong ama, natutunan kong ang pagiging magulang ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng gatas o pagbabantay sa gabi. Ito ay tungkol sa pag-alalay ng sarili, ng oras at ang buong pagmamahal. Kasi balang araw gusto kong maramdaman ni Bayo na lumaki siya sa isang tahanang puno ng aruga, respeto at pagmamahal mula sa kanyang ama at ina. At bilang asawa, naniniwala ako na ang pinakamagandang regalo na may bibigay ko sa aking anak ay ang pagmamahal at respeto ko sa kanyang ina. Dahil kung nakikita niya kaming masaya, buo at nagmamahalan, iyan ang magiging unang gabay niya sa kung ano ang tunay na pamilya. Simple lang ang selebrasyon, pero para sa akin, ito na yung tunay na kayamanan.